Hello, magandang araw. Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Jaela Abilino Channel Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pag-click the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. And disclaimer lang po, ang maririnig nyo lahat sa audio ito, sa voice recorder na ito ay katang-isip lamang at just for entertainment purposes only. At kung ayaw nyo naman sa video ito ay pwede nyo pong i-skip ang video ito at maghanap kayo ng video gustong gusto nyo, dahil ang mga video ina-upload ko dito ay para lang sa mga taong gustong makinig, makisaya at natutuwa sa aking mga ina-upload na video araw-araw. Maraming salamat po. Drama-rama sa hapon. Months na ang nakalipas at masasabi kong masaya naman ako. Okay kami ni Kath, walang away or something, at sarap sa piling na may naghihintay sa iyong pamilya. Araw-araw pag uwi mo galing trabaho, kahit pagod ka sa buong araw, unti-unti itong nawawala sa simpleng ngiti, yakap at halik nilang dalawa. Pinupuntahan ko rin si Hope sa hospital araw-araw para kumustahin ito. Pero mga 2 hours lang ako, naaawa ako sa kanya. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Paulit-ulit ito, minsan sumasagot ako pero kadalasan hindi. I don't know what is happening to me. Nalilito ako sa kanilang dalawa. Masaya ako kapag kasama si Kath at si Earl. Maliman pero sila ang iniisip ko tuwing kasama ko si Hope. Nalilito pa ako sa ngayon. Hindi ko pa alam ang nararamdaman ko para kay Hope. Siyempre, kahit papano may halaga din siya sa akin dahil may pinagsamahan kami. I'm ready. Nasaan si Earl at si Manang? I smiled when I heard her angelic voice. Nasa sala sila. Let's go. Kinuha ko ang malitang dala-dala niya. Be careful, Ethan. Nandyan ang lahat ng gamit mo. At ni Earl, yes po, Mrs. Puro ka naman kalukuhan eh. Natatawang sabi niya. Sobrang ganda nito, lalo na kung makikita mo ang ngiti sa kanyang mukha. Magkasabay kaming naglakad papunta sa sasakyan nang biglang mag-ring ang phone ko. Hello? Who's this? Tanong ko sa kabilang linya. Hindi na ako nag-abalang tingnan ang caller. Name nito, Ethan. Where are you? Umiiyak na tanong ni Hope. Fuck, why is she crying? What happened? Pilit kong pinakalma ang sarili para hindi mahalata ni Kath. Please, puntahan mo ako. Natatakot ako. Sige, I'm coming. Just wait for me, okay? Binaba ko na ang tawag. Ethan, what happened? Nag-alalang tanong ni Kath. Sorry, hindi mo na tayo matutuloy ngayon. May emergency sa opisina. Pagsisinungaling ko, nakita ko ang pagkadismaya ng magandang mukha nito. It's okay. Pilit itong umiti sa harapan ko. She needs you. I mean, the company needs you. Makahulog ang sabi niya. Tumango ako sa kanya at mabilis na pinaandar ang sasakyan. I'm sorry, Kath, but Hope needs me right now. Habang nagdadrive, naalala ko ang malungkot na mukha ni Kath. Papunta sana kami sa Tagaytay ngayon, one of my best friend resort. Kaya lang, hindi natuloy dahil nagkaroon ng problema kay Hope. Hindi ko na namamalaya na nasa hospital na pala ako. Patakbo akong dumiretso sa kwarto kung nasaan siya. I saw her sleeping. What happened to her, tita? I don't know. Basta na lang siyang umiyak at hinahanap ka. Sinabi ko naman na pupunta ka next week kasi may business trip ka ngayon. Huminga ito ng malalim. Umiyak lang siya ng umiyak at tinawagan ka. Nakatulog lang siya ng turukan ng nurse. Hinaplos ko ang kanyang muka. I'm here, Hope. Tutulungan kita, hindi kita pababayaan. Bulong ko. Sorry, Ethan. Nadadamay pa ang pamilya mo dahil sa amin. Hindi ko lang talaga matiis ang anak ko. Nakayuko mga sabi ni tita. Hindi ako sumagot kasi totoo naman eh. Ethan, you're here? Ngumiti si Hope sa akin. Yes, I'm here. Diba sinabi ko sa'yo na hindi kita iiwan? Salamat. Mahal na mahal kita. Humawak ito sa kamay ko. Go back to sleep. I know you're tired. Pinikit niya ulit ang kanyang mga mata. Tita, I have to go. Pagpapaalam ko nang makita si Hope na mahimbing na nga ang tulog niya. Maraming salamat sa iyo, iho. Ang laki ng utang na loob ko sa iyo. Sige po, aalis na ako. Napahilamos ako sa muka. Kailangan ko nang umuwi. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto. Nakita kong natutulog si Kath. Gusto ko sana itong gisingin at sabihin na Huwag nang mag-alala dahil nandito na ako.
Hinawakan ko ang mukha nito at tiningnan siya. Bakit namamaga ang mga mata niya? Umiyak ba siya? Why are you crying, my angel? Nasasaktan ako kapag nakikita kitang ganyan. Kung pwede lang mapasaya kita araw-araw gagawin ko. Ang tanga ko kasi, patago kitang sinasaktan. I'm so thankful kasi kahit may fiancé ka na at mali itong ginagawa natin, mas pinili mo ako. Do I really deserve your love? Gumalaw siya ng konti. Ethan, inaantok na sabi niya. Matulog na tayo, just sleep baby. I hug her tight. Maya-maya bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig. Pagbaba ko nakita ko si Manang. Bakit po hindi ka pa natutulog? It's already 1 a.m. Masama yan sa kalusugan mo, sabi ko. Narinig ko ang pagsara ng pinto sa sala kaya nagising ako. Ganon po ba? Sorry po, bumalik na po kayo sa pagtulog. Ikaw saan ka galing, iho? Makahulog ang tanong ni Manang. May alam ba siya? Sa kumpanya po. Alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi, Ethan. Kilala na kita. Si Hope na naman yan, no? Huminga ako ng malalim at unti-unting tumango. Anak, naramdaman ko kung paano magmahal at ang sarap sa pakiramdam. Tama ba ako? Tumango ako pero masakit at nakakabaliw, iho. Ayaw kitang pangaralan. Hindi ko sinasabing mahalin mo si Kath o si Hope man. Ang gusto ko ay mag-isip-isip ka sa mga desisyon mo. Hindi madali ang pinasok mo, iho. Isa sa kanila ang masasaktan. Kagaya mo, nagmahal din ako pero hindi ako ang pinili. Oo, nasaktan ako at inamin ko na hanggang ngayon masakit pa rin. Kaya nga, hindi na ako nag-asawa. Mas pinili ko na lang maging matandang dalaga dahil sa sakit na naramdaman ko noon. Tahimik lamang ako habang nakikinig sa kanya. Sa isang relasyon, may mga taong masasaktan. Kaya kung ako sa'yo, pairalin mo ang puso mo. Yun ang sundin mo. Kung sino ang nagpapasaya sa'yo, yun ang piliin mo. Huwag mong hayaang mawala ang taong mahal mo bago ka magsisi. Ayaw kong magsisi ka sa huli dahil masakit yun. Sundin mo ang nasa puso mo at huwag yang nasa isip mo. Dahil nga may mga taong nagkakaroon ng amnesia, maaring makalimutan ng isip mo ang babaeng mahal mo pero hindi nakakalimot ang puso, Ethan. Sana kapag alam mo na ang tamang sagot, hindi pa huli ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Lahat ng tao may expiration date. Huwag mong hayaang suko ang kanya. Bakit damang-dama ko ang pang-aral ni Manang sa akin? May luhang tumulo sa mata ko. It sound gay pero hindi ko talaga napigilan. Anong gagawin ko? Sino ang pipiliin ko sa kanilang dalawa? Naguguluhan ako. Napasambunot ako sa buhok. Nagising ako na wala si Ethan sa tabi ko. Hindi muna ako bumaba at nagmuni-muni muna. Nasasaktan ako. Bakit kailangan niya pang magsinungaling? Alam ko naman na si Hope ang tumawag at alam ko rin na siya ang pupuntahan nito. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga kayang pantayan ang pagmamahal ni Ethan para kay Hope. Pipiliin niya pa rin ang babaeng yun. Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? I thought we're okay because we've been together for a few months now. At ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na magkikita sila o mag-uusap sila ni Hope. May isang salita lang akong gustong marinig kay Ethan. Masakit man pero yun yung salitang magwawasak ng puso ko. At pagkatapos nun, tapos na, titigil na ako. Hindi na ako aasa sa kanya. Isisuko ko na ang pagmamahal ko. Maging matatag ka, Kat, para sa anak mo. Pagkukumbinsi ko sa sarili ko. Maya-maya naisipan ko nang bumaba sa kwarto. Nang makaramdam ako ng gutom, I saw my son eating pancake while watching TV. I kissed him. Morning routine ko na yun. Nalambingin ang anak ko. Kumain ka na? Wika ni Manang. Thank you po. Tumingin-tingin ako sa paligid. Nasaan na naman si Ethan? Hinahanap mo siya? Maaga siyang pumasok sa opisina. Ganon po ba? Sabi ko nang biglang magkaramdam ng hilo.
nakaamoy ako ng kakaibang luto ni Manang. Manang, ano po yan? Dilis, namalingki ako kahapon, di ba? Gusto mo? Bakit po ganyan ang amoy? Sira na po ata yan. Baka sumakit ang tiyan nyo. Hindi, bago ito. Tumikim siya ng isa. Masarap naman ah. Ah, may kukunin lang po ako, sandali sa kwarto. Bigla akong tumakbo pakyat sa kwarto at dumiretso sa CR. Dito talaga ako nag-CR sa kwarto namin. Ni Ethan, ayaw kong mapansin pa ako ni Manang. Mausisa ang matanda, ayaw ko itong mag-alala sa akin. Napatingin ako sa salamin. Ano ang nangyayari sa akin? Hindi kaya, oh God, hindi pwede, baka sa nakain ko lang. Baka sa nakain ko lang ito kagabi. Huminga ako ng malalim at pilit na pinapakalma ang sarili. Maya-maya na himasmasan na rin ako. Naging okay na ang pakiramdam ko. Naisipan kong tawagan si Ethan. Gusto kong ipaalam sa kanya na nahihilo ako para mabilhan niya ako ng gamot. Kaya tumawag ako sa opisina nito, ngunit sinabi ng sekretary niya na hindi daw ito pumasok ngayon. Nasaktan na naman ako. Kung hindi siya pumasok ngayon, ibig sabihin magkasama sila ni Hope. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Basta, naisipan ko na lang puntahan kung nasaan si Ethan. Hindi na ako nakapag-ayos. Nagsuot lang ako ng t-shirt at jeans. At pagkatapos, umalis na. Binilin ko na lang si Earl kay Manang. Marami pa sanang tanong ang matanda, ngunit wala akong oras para mag-explain sa kanya. Habang papasok ng hospital, kakaiba ang pintig ng puso ko. Malakas ito at tila na may hindi magandang mangyayari ngayon. Nakita kong may lumabas sa kwarto ni Hope, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong pumasok. Narinig kong nag-uusap ang dalawang tao at hindi ako nagkakamali kung sino ito. Ethan, I love you, at hindi ako mapapagod na sabihin sa'yo yun, boses ng babae. Mahal din kita, alanganing sabi ni Ethan. Bakit ang sakit? Di ba kaya mong tanggapin, Kath? Bakit iiyak ka? Bakit iiyak ka ngayon? Para ayoko nang mag-undergo ng therapy. Hope, please, kailangan mo yun. Narinig ko ang paghinga nito ng malalim. Paano ako kung mawawala ka? Ikaw ang buhay ko. Tahimik lang ako habang umiiyak. Naalala ko na sinabi niya rin na ang katagang yan sa akin. Kayo ang buhay ko ni Earl. Kung ano ang pinapakita niya sa babaeng yan, ganun din ang pinapakita niya sa akin. He's so fucking unfair. Pinaglalaruan niya ako. If you want me to undergo the therapy, then marry me, Ethan. Tila natigilan ako sa sinabi nito. Mga walang hiya kayo. Hope, what are? I want to marry you. I want to be Mrs. Markova. Gusto kong may pangahawakan sa iyo. Di ba mahal mo naman ako? Yung pangarap kong makasama si Ethan at mabigyan ng buong pamilya ang anak ko, tila gumuho na. Isang salita na lang ang hinihintay kong sabihin ni Ethan. Hope, baka nabibigla ka lang. I think you need to rest first. No, pakasalan mo ako, please. No, please. Don't say yes, Ethan. At pangako ko sa'yo, ipaglalaban pa kita. Just say no. Mahinang sabi ko. Yes, napapikit ako para akong nawala sa sarili dahil sa narinig ko. Tatalikod na sana ako nang hindi sinasadyang matabig ang base na nasa likuran ko.